Bilib ka na ba sa akin? Ngiting wika nito habang lumapit sa kanila. Hi mommy, daddy. Matamis tong ngumiti matapos niyang halikan sa pisngi ni Shaira. Paano ka nakawala? Tanong ni Elton sa kanya. Madali lang naman yon, sagot nito at pinulupot ang kanyang kamay sa baraso ni Elton. Bakit mo ginagawa to, Flora? Tanong ni Shaira sa kanya. Bakit ganyan ang tanong mo sa akin, mommy? Hindi mo man lang ba ako pasasalamatan dahil ako ang nag-save sa anak niyo? Mahinda na ako para dyan, wika ni Shaira habang namilog ang mga mata ni Flora dahil sa kanyang narinig. Ano pong hinanda mo, mommy? Tanong ni Flora habang hindi ito may tatagong excitement sa kanyang muka. 5 million pesos. Napasinghap si Flora dahil sa narinig niya. Agad din niyang kinuha ang cheque na inabot ni Shaira sa kanya. Kahit nakakahiya ay tatanggapin ko pa rin ito, mommy. Ngiting wika nito. Gusto mo bang dagdagan ko pa yan? Gulat muli na napatingin si Flora kay Hana dahil sa sinabi nito, kahit magkano pang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ngiting wika ni Shaira habang tinapik nitong braso ni Flora. Kahit magkano? Oo naman, kung gusto mo. Pagawan pa kita ng sarili mong mansyon. Totoo po ba yan, mommy? Oo, basta sabihin mo lang sa akin kung sinong iyong ina. At sabihin mo lang sa akin kung nasan siya. Taka na napatingin si Flora kay Shaira dahil sa kanyang narinig. Walang problema. Sasabihin, Flora. Napatayo si Gian at agad na nilapitan ng asawa niya si Shaira nang bigla na lang sumigaw si Flora. Huwag kang mangialam dito, Hana. Muling sigaw nito. Kung magpupumilit kang lumabas ay mapipilitan ako na patayin ng katawan mo. Namilog ang mga mata ni Shaira dahil sa kanyang narinig mula kay Flora. Ayos lang ba siya? Tanong niya sa anak niyang si Elton. Ayos lang po siya, ma'am. Malungkot na sagot ni Elton sa kanya. Sumenyas naman siya sa mga tauhan niya na kumuha ng pampatulog para muli itong makatulog. Nang nilapitan nila ito takpan ng ilong nito ng panyo ay agad na nakatulog si Flora. Baliw pala siya? Hindi siya baliw, ma'am. Anong pinagsasabi mo? Baliw ang babaeng yun, Elton, kaya hindi pwede siya na hindi manatili dito. Ma'am, ako na pong bahala sa kanya. Pwede po bang hayaan niyo na muna siya dito? Hayaan? Para ano? Para malaya siyang saktan ka? Ma'am, wala ka bang tiwala sa akin? Wika ni Elton habang hinawakan ng mga kamay ng kanyang ina. Pinapangako ko na wala nang mangyayari pang masama sa akin, ma'am. Ngiting wika ni Elton. Malalim na napahinga si Shaira habang tumango ito kay Elton. Malaki ang tiwala niya sa anak niyang si Elton, lalo nang makawala ito sa mga kumidnap sa kanya. Son, babalikan na lang kita para mag-usap. Wika ni Gian kaya napatango si Elton sa kanya. Nang makaalis ang mga magulang niya ay pumasok siya sa silid kung saan niya pinalagay si Hana. Hindi na rin niya ito tinali dahil alam niya na makakawala pa rin ito. Sa nakikita niya rito ay magaling ito sa lahat. Huwag niyo siyang hayaang makatakas, wika niya sa kanyang mga tauhan. Naisipan ni Elton na pumunta sa kanyang opisina. Inayos na rin niya ang lahat, lalo ng kanyang seguridad. Pero sa tingin niya, si Hana lang ang magaling sa mga tauhan ng ginang na tinatawag nitong mommy. Bro, napalingon siya nang makitang kakambal niyang si Elmo. Sinabi sa akin ni mommy na baliw daw si Hana. Wika nito habang sinabayan siya sa paglalakad. Hindi siya baliw, Elmo. Kunot noon na sagot niya dito. Hindi talaga kita maintindihan, iling na wika nito. Huwag mo na lang akong intindihin. Ang asikasuhin mo na lang ang pamilya mo. Ayaw mo bang damayan kita? Muling tanong ni Elmo kaya napahinto si Elton. Kaya ko na to, Elmo. Huwag mo na akong alalahanin pa. Wika nito at tinapik ang braso ni Elmo. Pero huwag mo ring kalimutan na kapatid mo ko. At nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi napigilan ni Elton ang mapangiti habang naiiling dahil sa sinabi ni Elmo sa kanya. Dam, ano nakakatawa sa sinabi ko? Asar na tanong ni Elmo sa kanya habang iniwan niya ito. Habang nakaharap si Elton sa kanyang monitor ay muli niyang tinignan ang background ni Hana. Hindi niya mapigilang mainis dahil wala pa rin siyang makita at ang kinaiinisan niya ay ang mga identity pa rin itong nakalagay bilang mga kapatid niya. Sino ka ba talaga, Hana? At sino ba talagang babaeng yun? Inis na wika niya. Kumusta siya? Tanong niya sa kanyang tauhan. Sa phone niya lang ito kinakausap dahil ayaw niya na masundan siya ng mga tauhan ng babaeng tinatawag ni Hana na mommy. Kanina pa po siya gising, sir, pero hindi po siya umimik. Sagot ng tauhan niya sa kabilang linya. Ibig mong sabihin tahimik na siya? Opo, sir. Sagot nito agad na pinutol ni Elton ng tawag.
Dali-dali na tumayo si Elton para puntahan si Hana. Matagal na niyang gustong makausap to. Nang makarating si Elton sa mansyon nila, ay agad siyang nagpalit ng kotse. Ito ang naisip niyang paraan para hindi siya masundan ng mga kasamahan ni Hana. Hindi ba siya nakawala? Tanong niya sa kanyang tauhan nang makarating siya sa bahay. Hindi po sir, tinitignan po din namin siya sa CCTV. At wala naman po siyang kakaibang ginagawa, sagot nito sa kanya. Habang binuksan ang pinto, matapos tumbuksan ni Elton ay napatingin sa kanya si Hana. Wala rin siyang makita na kahit na anong emosyon sa mukha nito at hindi rin niya nakikita si Flora. Hindi ka ba nagugutom? Tanong niya matapos tong lapitan. Hindi pa ako nagugutom, sagot nito habang sinubsob nitong mukha niya sa kanyang tuhod. Hindi ka pa kumakain simula na magkamalay ka. Bakit mo ginagawa to sa akin? Bakit mo to ginagawa, Sir Elton? Gusto mo bang parusahan kami ng mommy ko? Iyak na tanong nito sa kanya. Para sa itong ginagawa ko. Para sa akin. Kung para sa akin to. Bakit mo ko sinama dito? Ayaw mo bang maging malaya? Bakit hindi mo ko naintindihan? Bakit ba mas gusto mo pang manatili sa kanya? Nagangat ng mukha si Hana dahil sa tanong ni Elton. Dahil nanay ko siya at siya lang nag-iisang pamilya ko, Sir Elton. Mahirap ba yung intindihin? Iyak na wika ni Hana. Pero sinasaktan ka niya. Yun ang paraan ni mommy para ipakita niya sa akin ang pagmamahal niya, Sir Elton. Mali ka, Hana. Dahil hindi ganyan ang pagmamahal. Tama na, Sir Elton. Dahil kahit na anong sasabihin mo, hindi pa rin magbabagong pagmamahal ko sa nanay ko. Napahawak si Elton sa kanyang noo dahil sa katigasan ng ulo ni Hana. Paano kung pakasalan ulit kita? Wika niya kaya gulat na tumingin si Hana sa kanya. Ano ba yung pinagsasabi mo? Sagutin mong tanong ko, Hana. Papayag ka ba kung pakakasalan ulit kita? Tanong niyang muli habang napaawang ang labi ni Hana. Hindi kita pwedeng pakasalan, Sir Elton. Iyak na wika nito sa kanya. Bro, napalingon si Elton matapos niyang marinig ang boses ng kakambal niya si Elmo. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya habang nilapitan ito. Sinamahan ko si mommy at daddy. Napakunot ang noon ni Elton dahil sa kanyang narinig. Akala ko ba hindi na babalik si mommy? Taka na tanong ni Elton habang nagkibit-balikat lang si Elmo. Napahinga ng malalim si Elton habang binalikan niya si Hana. Hana, sundin mo ng gusto ko. Pakasalan mo na ako ulit. Muling wika niya rito. Sinabi ko na sa'yo, Sir Elton, hindi kita pwedeng pakasalan. Damn it. Bakit ba ayaw mo akong pakasalan? Akala ko ba itong gusto mo? At akala ko ba makakalaya ka na kapag pinakasalan kita? Sigaw ni Elton dahil hindi na niya mapigilang mainis. Buong buhay niya ay ngayon lang may taong umayaw sa offer niya, kahit pag ginawa niya ito para lang sa kalayaan ni Hana. Hindi, maaari. Iyak na wika ni Hana habang muli nitong sinubsob ang kanyang muka sa kanyang tuhod. Bigyan mo ako ng sapat na dahilan, Hana, kung bakit mo tinatanggihan ang alokong kasal sa'yo. Muling wika niya habang hindi kumibo si Hana. Bakit ba ayaw mo sumagot? Paano kita matutulungan kung ganyan ka? Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Hana? Gusto mo bang manatili na lang na ganyan? Muling sigaw ni Elton kaya muling nagangat ng mukha si Hana. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kita maaring pakasalan dahil kapatid kita. Iyak na sigaw ni Hana sa kanya. Napalingon naman si Elton nang marinig niya ang pagsinghap ng kanyang ina. Anong sinabi mo? Utal na tanong ni Shira sa kanya. Mom, sambit ni Elmo habang hinawakan ng braso ng ina niyang si Shira. Dad, inis na sigaw ni Elton sa ama niyang si Gian habang tulala itong napatingin sa kanila. Totoo bang sinasabi niya, Dad? Galit na tanong ni Elton sa ama niyang si Gian. Anong pinagsasabi mo? Hindi kita anak at wala akong ibang anak kundi sila lang. Galit na wika ni Gian habang nilapitan si Hana. Ang sabi ng mami ko, kayo ang daddy ko, Sir Gian. Iyak na wika ni Hana. Inis na hinawakan ni Gian ang pisngi niya at muling sinigawan. Tama na Gian, galit na sigaw ni Shira. Sabay naman silang napalingon na makarinig sila ng malakas na palakpak. Kung sa tingin mo matalino ka, mas matalino ako sa'yo, wika nito habang nakatingin kay Elton. Paano ka nakapasok dito? Malakas sa sigaw ni Elton habang hinilang mga magulang niya si Elmo. Malawak naman tong umiti habang nakatingin kay Gian at Shira. Allison, sambit ni Gian kaya napalingon si Elton sa kanyang ama. Kilala niyo siya, Dad? Taka na tanong ni Elton habang tumango sa kanya si Gian. Hindi mo man lang ba ako kakamustahin, love? Love? Kunot noong sambit ni Elmo. Hoy, bakit mo tinatawag na love ang daddy ko?
Galit na tanong ni Elmo sa kanya. Bakit hindi mo itanong yan sa mga aagaw mong ina? Sigaw nito kay Elmo. Mom, ano bang pinagsasabi ng babaeng yan? Tanong ni Elmo habang umiti lang si Shira. Bakit naman ako naging mga agaw? Kampanting tanong ni Shira, kaya nawalang ngiti sa labi ng babaeng kaharap nila. Nakalimutan mo na bang ginawa mo? Kung hindi dahil sa'yo, siguro kami ni Gian na masayang nagsama kasamang mga anak namin. Sigaw nito kaya napalingon si Shira sa asawa niya si Gian. Anak, sambit ni Shira habang natawa. Baliw ka na nga talaga, Allison. Hindi mo ba maalala kung sinong ama ng anak mo? Kunot noon na tanong muli ni Shira sa kanya, kaya lalo tong nagalit. Sige, kung hindi si Gian ama ng anak ko, wala akong pakialam. Dahil tinuturing niya namang prinsesa ang anak ko. Wika nito habang malakas tong humalakhak. Ano ba yung pinagsasabi mo, Allison? Galit na tanong ni Gian sa kanya. Akala niyo ba totoong anak niyong kasama niyo? Muling wika nito. Si Ali bang ibig mo sabihin? Galit na wika ni Gian. Oo, hindi niyo ba nakikita ang totoong anak niyo? Pinalaki ko siyang baliw at araw-araw niyang pinagdurusahan ng kasalanan niyo sa akin. Malakas na sigaw nito kay napatingin si Elton at Elmo kay Hannah. Anong ibig mo sabihin? Muling tanong ni Elton. Si Hannah ang totoo niyong kapatid. Ngiting wika niya kay Elton habang napakuyom ang kamao ni Elmo. Hindi yan totoo. Sinungaling ka. Galit na sigaw ni Elmo at akmang susugurin niya na sana si Allison. Pero mabilis siyang pinigilan ng kanyang amang si Gian. Ibig mo bang sabihin, hindi ikaw ang totoo kong ina? Mommy, iyak na tanong ni Hannah sa kanya. Oo, tama ka. Hindi kita anak. At alam mo ba na matagal na sana kitang gustong patayin? Sigaw niya kay Hannah. Wala kang puso, sigaw ni Elmo habang nilapitan si Hannah. Meron ako nun, pero dinurog ng walang hiya mong ina, sigaw ni Allison sa kanya. Tingnan mo, Shira Wang, hindi mo ba nakikitang kawawa mong anak? Wika niya habang humahalakhak. Alam mo bang bata pa lang siya, ginawa ko na siyang parang aso. Muling wika nito't pabalik-balik sa paglalakad. Sa bawat hampas at bugbog na ginawa ko sa kanya, ay sinisigaw niyang salitang mommy. Nakakaawa, hindi ba? Lalo na sa tuwing hindi ko siya pinapakain. Sobrang nakakaawa talaga siya. Shira, isipin mo isang Wang nagdurusa na parang aso. Samantalang ang mga magulang at kapatid niya ay nagpapakasaya kasamang hindi nila totoong anak. Halakhak nitong muli. Anong masasabi mo sa kawawa mong anak? Hindi ka malang ba naaawa sa kanya? Ngiting wika nitong muli habang tinignan lang ni Shira si Hannah. Hayop ka! Malakas na sigaw ni Elmo habang niyakap ng mahigpit si Hannah. Hindi naman makapaniwala si Elton dahil sa nalaman niya. Lalo na sa mga ginawa niya kay Hannah noon. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Hindi namin kapatid si Hannah. Dahil si Ali ang kapatid namin. Malakas na sigaw ni Elton kaya mas lalo pa itong napahalakhak. Bakit hindi mo matanggap ang katotohanan? Siya ang kapatid ninyo at hindi si Ali. Tingnan mo mga kapatid mo, Elton. Isa siyang baliw. Hayop ka. Elton, sigaw ni Shira. Agad naman na nagtumbahan ang mga tauhan ni Allison na nasa kanyang likuran nang suguri ng mga to ng mga tauhan ni Shira. Ang akala niya ay napatumba na nilang mga tauhan nito pero mali siya. Magsitago kayo, sigaw ni Gian habang nakatulala pa rin si Elton at nakatingin lang kay Hannah. Hinila naman siya ng kanyang ama habang naiwan si Allison at Hannah. Mom, babalikan natin si Hannah, sigaw ni Elton. Habang pilit na kumawala si Elton sa pagkahawak ng kanyang ama, luhaan naman na tumingin si Hannah sa kanila habang naiwan siya at natatamaan. Hayaan niyo siya, malakas sa sigaw ni Shira kaya napatingin sila dito. Mom, hindi ka ba naawa sa kanya? Paano kung totoong sinasabi niya? Paano kung siya talagang tunay na kapatid namin? Hindi ba kayo nakakaintindi? Sinasabi ko na sa inyo na hayaan niyo siya. Mom, anak mo siya! Iyak na wika ni Elmo. Dahil hindi niya maiwasang maawa kay Hannah. Bro, tulungan mo siya! Sigaw niya kay Elton. Sinabi na tumigil kayo! Muling wika ni Shira. Allison, hindi ako kasing tanga mo! Malakas sa sigaw ni Shira habang napatingin ang mga anak niya sa kanya. Nung pumunta ka sa ospital at pinagpalit mong mga anak natin, ay pinasundan kita. Ibinalik ko sa yung anak mo! Muling sigaw ni Shira habang may ngiti sa kanyang labi. Anong sinabi mo? Sigaw ni Allison sa kanya.
Hindi ko naman nahayaang mapahamak ang anak ko, Allison. Kaya nang makita ko na pinagpalit mo mga anak natin, ay agad kong kinuhang muling anak ko kaya anak ko si Ali. At si Hana, ang totoo mong anak. Gulat na nilingon ni Allison si Hana habang may mga luha ito sa kanyang mga mata. At gusto ko lang malaman mo na noon pa man, gumawa na ako ng DNA test para malaman kung anak ba talaga ni Gian si Hana. Pero hindi, Allison. Hindi totoong sinasabi mo, Shaira. Sinungaling ka! Sigaw ni Allison habang may luha to sa kanyang mga mata. Hindi ako naniniwala sa'yo. Muling sigaw nito kaya hinagis ni Shaira ang isang papel sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nagsisinungaling ba ako. Sigaw ni Shaira at kagad siyang tinalikuran. Bilisan mo, Elton. Sigaw niya kay Elton habang patuloy na nakipaglaban ng mga tauhan nila. Sa mga tauhan ni Allison. Wala na siya, sambit ni Elton kaya napatingin si Shaira sa kinaroroonan ni Hana. Saan siya nagpunta? Wika muli ni Elton habang nasa mansyon na sila ay tumawag ang mga tauhan ni Shaira at sinabi nitong nakatakas si Allison. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Gian matapos nitong maibaba ang phone. Sinadya kong inlihim sa'yo yon dahil alam ko na babalik si Allison. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin, wife. Para ano? Pwede ba, Gian? Huwag na natin yung pag-usapan. Ang mahalaga iligtas ang anak natin. Pero paano yung anak niyo, Mom? Tanong ni Elmo. Napahawak naman si Shaira sa kanyang ulo habang umupo ito sa sofa. Hindi na natin yung kasalanan, anak. Ang mahalaga, ligtas ang kapa. Napakunot ang noon ni Shaira nang mapansin nitong wala si Elton. Nasaan ang kapatid mo? Tanong niya habang nagkibit balikat lang si Elmo. Hayaan mo na muna si Elton, Mom. Alam niya naman ang gagawin niya at lalong mukhang hindi yun mapapahamak. Wika ni Elmo. Si Ali, nasa na siya? Baka balikan siya ni Allison. Wika ni Gian. Huwag kang mag-alala, ligtas siya at kasama niya si Agatha at Riva. Sagot ni Shaira sa kanya. Hindi ko akalain nga abot sa ganun si Allison. Wika ni Gian kaya napalingon si Shaira sa kanya. Noon pa man baliw na siya. Kaya todo bantay na ako sa anak natin, Gian. Lalo na noong nalaman ko na nakawala siya sa mental. Ibig mo bang sabihin, Ma'am, baliw yun? Tanong ni Elmo habang tumango si Shaira. Shit, kawawa naman ang anak niya. Huwag mong isipin ang anak niya. Ang isipin mong kapatid mo. Paano po siyang nasa kalagayan ni Hana? Tanong ni Shaira kaya napakuyom ang kamao ni Elmo. Hindi ko yun papayagan mo. Sagot niya sa kanyang ina. Pero kung may magagawa lang ako, handa akong tulungan si Hana. Wika ni Gian. Kahit ako, aaminin ko na awang-awa ako sa kanya. Sa tingin ko, lalo lang lalalang kabaliwan ni Hana dahil sa nalalaman niya. Muling wika ni Elmo habang hindi niya maiwasang makaramdam ng awa kay Hana. Mom, agad na patayo si Shaira at niyakap ang anak niyang si Ali. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito kaya agad tumango. Ano po bang problema? Taka na tanong nito dahil kanina pa siya tanong ng tanong sa Mommy Agatha at Daddy Riva niya. Pero wala pa rin siyang nakuhang sagot mula sa kanila. Ayaw din ni Shaira na malaman ang anak niya. Ayaw niya na masaktan ito dahil napapansin niyang malapit ito kay Hana. Wala naman, Iha. Gusto lang namin siguraduhin na maayos ka. Lalo na't lagi mong tinatakasan ng mga bodyguard mo. Katulad sa ginagawa ng kapatid mo. Napakamot naman si Elmo sa ulo niya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kaya dapat siguro mag-asawa ka na rin, princess. Manahimik ka, Elmo. Galit na sigaw ng kanilang ama kaya lalong napangiti si Elmo. Wala na naman ba si kuya? Tanong ni Ali na mapansing wala si Elton. Hayaan mo na si Elton, may nasikaso lang yon. Sagot ni Elmo. Tinawagan ni Elmo ang mag-ina niya para papuntahin sa mansyon ng kanyang mga magulang. Gusto niya kasi nasamahan sila dahil iniisip niya na baka bumalik ang baliw na ina ni Hana. Kuya, sambit ni Ali kaya napalingon siya dito. Sagot niya at niyakap ito ng mahigpit. Kuya, bakit ang weird niyo ngayon? Taka na tanong ni Ali sa kanya. Pero hindi sumagot si Elmo at mahigpit lang siyang niyakap. Kuya, umiiyak ka ba? Taka na tanong nito sa kanya. Hindi ko siguro mapapatawad ang sarili ko kung may masamang nangyari sa'yo. Wika ni Elmo kaya natawa si Ali sa kanya. Kuya naman bakit ganun ang iniisip mo? Natatawa na tanong nitong muli. Umiling naman si Elmo sa kanya at kumala sa pagkakayakap kay Ali. Wala namang masamang mangyari sa akin, kuya, dahil alam ko na palagi kayong nandyan para sa akin. Ngiting wika ni Ali at niyakap ng mahigpit si Elmo. Daddy! Sigaw ng mga anak ni Elmo kaya napangiti si Ali at sinalubong ang mga pamangkin niya. Bakit ngayon lang kayo? Tanong niya sa tatlo habang pinupog ito ng halik sa kanilang mga pisngi. Alam na ba niya?
Tanong ni Kate matapos nitong makalapit kay Elmo. Umiling naman si Elmo sa kanya habang nakatingin pa rin sa kapatid niya. Hindi pa rin nawawala sa isip niya ang nangyari kanina, lalo na si Hana. Magpahinga ka na lang muna, wika muli ni Kate sa kanya. Ayos lang ako, ngiting wika ni Elmo at hinalikan si Kate sa kanyang labi. Natawagan mo na bang anak mo? Tanong ni Shira sa asawa niya si Gian. Hindi pa rin siya sumasagot. Sagot ni Gian habang tumabi sa asawa niya. Baka nagtampo pa rin yun, dagdag ni Gian kaya napakunot ang noon ni Shira. Nagtatampo? Bakit? Dahil iniwan natin si Hana? Hindi ba't ayaw niya sa babaeng yun? Napangiti si Gian habang nailing ito sa kanyang asawa. Sa tingin ko wife, may special na naramdaman ng anak mo sa kanya. Inis na tumayo si Shira dahil sa narinig niya. Hindi yun maaari Gian, kunot noon na napatingin si Gian sa asawa niya si Shira habang galitong tumingin sa kanya. Pero bakit? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Anak ni Allison si Hana, kaya hindi sila pwede ng anak natin. Isa pa, baliw si Allison, kaya posibleng baliw din ang anak niya. Hindi ko naman nakikita sa mga mata ng anak natin na mahal niya si Hana. Siguring naawa lang siya dito. Wika ni Shira. Napabuntong hininga naman si Gian habang nakatingin pa rin sa asawa niya. Nang makatulog si Shira ay lumabas si Gian sa silid nila. Hindi kasi siya makatulog at kailangan niyang kausapin si Riva. Mabuti at lumabas ka na. Wika ni Riva sa kanya habang nasa sala to. Tulog na rin bang asawa mo? Tanong nito habang umupo. Oo dude, hindi mo pa rin ba siya nakikita? Tanong niya habang tumanguto sa kanya. Hindi ko akalain na gano'n ang gagawin niya. Malungkot na wika ni Riva. Kahit ako, hindi ko talaga siya mapapatawad kung gano'n ang ginawa niya sa anak ko. Siguro iniisip niya talaga na anak ko yon. Oo, mabuti na lang at nakuhang muli ni Shira ang anak namin. Pero hindi ko maiwasang maawa sa bata. Hindi niya dapat naranasan ang lahat ng ito dude. Awang-awang wika ni Riva sa kanya. Alam ko, sana noon pa'y kinuha na natin siya kay Allison. Kasalanan ko dude, sana hindi ako naniwala sa kanya. Ang akala ko magaling na talaga siya. Hindi ko akalain na naputol ang sasabihin niya dahil sa kanyang paghikbi. Alam na ba ng pinsan mo? Tanong ni Gian habang tinapik itong balikat ni Riva. Hindi pa. Iling na sagot nito habang pinunasan ang kanyang mga luha.